Tapos na. Naibound na ni Kuya Carpenter to yung switch. Yan, nakatago na. Siguro pag baka pagkatapos ng sa gilid na yan, baka isunod na muna nila tong flooring para maayos na tong sa baba. Si Kuya Carpenter ay napapalaban ngayon dun sa gilid, papalitada at si Edwin naman ay ayan, nakahapot ng semento. Kailangan mong magsikap o magsumikap para kumita para sa pamilya. Ayan. Kaya yung akala ng iba ay dahil sa meron na kaming ganito, may sariling bahay, may bagong project, ay akala nila ay mayaman na daw. Winnie, at magandang umaga. Knowledge yung araw na pagpapatuloy sa trabaho sa project sa bahay ni Gwen, at sa lukuyan nandyan na sila Kuya Carpenter ko at si Edwin. Nag-aaral na si Edwin. Gusto muna sila ng buhangin dun sa taas, tapos dito sila baba. Si Kuya Carpenter naman ay nag-uupit ng asintada para dun sa switch na ibabaon. Yalo na. Ayun, palitada ulit dun sa papuntang gripo. A few moments later. Mga Gwen, kadarating ko palang galing hardware. Order na naman ako ng panibagong buhangin. 2 kubiko, tapos yung sementong gagamitin. Kulang semento? Tulo na lang. O, pera pa kaipuan. Arugnahan ko po para Ay, may ubos-ubos. Sa gilid. Saka pang mga poste-poste. Yan pa yan niya. Yan, at kasalikuyang gumagawa na sila ng tungtungan dun sa gilid, kasi yun ang isusunod nila Kuya Carpenter. Hindi yun tapos na. Naibound na ni Kuya Carpenter to yung switch. Yan, nakatago na. Ganda na. Ayan. Ano lang dito, yung flooring na lang kulang. Dito sila sa gilid. Ayan. Medyo may hirap-hirap kasi itong papalitadaan nila ngayon. Yan,
yung pinakamalaki na parteng papalitadaan, tapos nasa mataas pang lugar, alanganin na lugar yan. Kaya hindi pwedeng yung tungtungan nila ay basta lang tungtungan. Kailangan patibayin para safe. At babalikan natin yan mamaya. Medyo ewan ko lang kung anong oras sila makakatapos sa paggawa dun sa tuntungan. Ayan. At ayun, maayos na nga itong sa likod, napalitada na dito sa kantuan, ayos na sa tindahan. Ayan, hanggang dun sa gilid. Ipipix na lang tong mga bumbilyang to. Ayan. At siguro baka pagkatapos ng sa gilid na yan, baka isunod na muna nila tong flooring para maayos na tong sa baba. Pwede nang lagyan ng kung anong mga ilalagay para maging ayos. At yan na muna update natin mga Gwini. Mga Gwini, at lawas ko sila. Kuya Carpenter to. Lason siya. At ayun, gawa kagad sila ng tungtungan. Ayan. At mamaya pwede na silang magpalitada. Sinimulan na nila yan 9:30. At ayun, alas 11 natapos. At mamaya palitada na. Baka bukas pa dadating yung order kong buhangin, pero meron pa namang konti dun, at may 3 semento pa. May magagawa pa sila dun sa 3 semento, at saka yung buhangin na bibistayin nila, yung natitira. At kung sakaling dumating ngayong araw, sana nga ay ayan, patuloy yung paggawa. Ayan. At yan naman update natin mga Gwini. Ayan, hanggang sa muli. A few moments later. Mga Gwini, at kinukumpleto na nga nila Kuya Carpenter to yung tungtungan nila dito sa side. Masyadong mataas po. Ayan. Siyempre, pagdating doon sa taas, talagang yung bakal naman ng ikakabit niya. Dito, ito talagang kahoy. Kasi kailangan ng yung taas. Mataas kasi yung itong pagpapalitadaan. Pinipix ni Kuya Carpenter to yung para safe na tungtungan.
Ayan, at kinukumpleto lang nila yung ano, yung mga kahoy na tutungtungan para pwede nang magpalitada. Ayan, dyan na muna update natin mga Gwenny. Babalikan natin yan mamaya. Dumating na nga yung order kong semento at buhangin. At si Kuya Carpenter ay napapalaban ngayon din sa, ano, sa gilid, papalitada. At si Edwin naman ay ayan, nakahapot ng semento. At tingnan natin yung ano ginagawa ni Kuya Carpenter to sa gilid, no. Ayan. Yan, butin lang may sarili siyang ayan, yung ginagawang tungtungan. Malaking tulong sa trabador pag may ganyan, kasi less sa ano gagamiting kahoy sa mga matataas na parte talaga ng halimbawa papalitadaan. Yan ang talagang tamang gamitin yung bakal na ganyan. Natin mga kabweni, babalikan natin yan mamaya. Kitang kita na yung kabuuan ng ano, project. Halos ano na lang, konting porsyento na lang yung papalitadaan. At susunod na yung ibang gagawin. At yan ang abangan natin mga Gwenny. Anong kasunod niyan kung sakaling matapos na yung palitada sa loob at labas ng project, ano kaya ang susunod. Abang-abang na lang po mga Gwenny. At yun na muna update natin. Babalikan natin yung mamaya. The next day. Mga Gwenny, at yan, sa pagpapatuloy ng paggawa dito sa project sa harap ng bahay ni Gwen ay ayan, tingnan natin yung ginagawa nila Kuya Carpenter. Kuya Carpenter to. Hanap siya tayo dun sa ano, taas. At dinalan ko na nga sila ng snacks kasi alas 9 na. Snack time na. Snack. Akyat tayo dun sa third floor para makita natin yung ibang anggulo ng ginagawa nila. Snack. Dito si Edwin nag-aalo sa taas.
napakainit. Ito ay finansyan na rin ni Kuy Carpenter to para maipinish na to. Ayan, yan ang papatungan niya. Ganyan kakapal. Ayan, sa may tansi. Kaya talagang ma-konsumo sa semento. Tsaka yung buhangin. Kasi yung tinatapalan niya ay depende sa hulog ng tansi. Ayan, doon lang talaga sa sa gilid yung medyo mahirap-hirap na pagpapalitadaan. Kasi dito may tuntungan, yung bakal, yun ang bagay dito, yung tinutungtungan niya. Ayan, at umaga na naman kaming natulog. Alas 3 na yung tapos ng pagtinda. At alas 3 na nga yung pagtatapos, nagligpit pa ako yung additional na oras. Mainit. Puyat talaga. Pero nakapagtinda pa rin ng almusal kapag luto. Ayun, nakapagtinda si Ate Mama dun sa kabilang kalsada. Tapos na rin, maubos yung paninda. Yun lang ang mahirap, talagang sakripisyo, sacrifice. Ganyan naman talaga kapag nabubuhay ka pang isang tao. Kailangan mong lumaban para mabuhay. Kailangan mong magsikap o magsumikap para kumita para sa pamilya. Ayan. Kaya yung akala ng iba ay dahil sa meron na kaming ganito, may sariling bahay, may bagong project, ay akala nila ay mayaman na daw. Natatawa na lang kami kapag ganun yung sinasabi nila, kasi hindi naman totoo. Kasi grabe yung pagsusumikap namin para kumita. Kung ganun nga, totoo nga yung sinasabi nila, ay ano na lang, pa-easy-easy na lang kami, baka ano na lang, pasyal-pasyal, magmomol, kung saan-saan pupunta, kain sa labas, pa-relax-relax. Pero hindi, ganito pa rin yung routine namin araw-araw. Kaya meron lang naman na bago dun sa tinitiran namin, pero kami sa buhay namin ay ganun pa rin. Yung pagtitinda pa rin yung pinagkukuhanan namin ng kabuhayan. Ayan, masyadong mainit talaga yung panahon ngayon. Bihira ng umulan. Kaya sinasamantala rin namin yung pagkakataon na ganun yung panahon. Kasi may mga pupunta pa rin customer. Hindi naman kami masiruan. Kaya lang yung
Problema lang doon ay puyatan. Ayan, palagi kong pinagdadasal na sana huwag kaming magkasakit. Kahit ganun yung nangyayari. Kasi sa ganong routine ay talagang malapit yun sa pagkakasakit. Tingnan kaya natin yung nasa taas nito. Ayan, akyat tayo. Ayan, dito na tayo sa tuktok. Itong project sa harap ng bahay ni Gwen. At ito yung makikita natin kapag nandito ka sa pinakang taas. Ayan, dito kung sa tuktok. Yan nyo. Yung ginagawa ni Kuya Carpenter to. Ayan ni Edwin ang Tagalog. Kuya Carpenter to yung tagapalitada. Ayan, parang nasa ibabaw ako ng puno. Ibabaw ng mga puno. Magtataas ang mga puno dito sa palibot. Dapat talaga meron din dito harang, kasi kapag dito sa taas ay kakalula, pero napakaganda ng tanawin. Makikita mo yung mga ibabaw ng bubong, kahit yung mga matataas na bahay dyan sa may kalsada, kabilang kalsada ay makikita mo. Ayan, halos kapantay na rin ng may mga matataas na bahay dyan sa kabilang kalsada, itong tuktok. Yan. Mula dito yung Mount Mayon. Ayun yung Mount Iriga. Ayun yung Mount Mayon. Yan, at yung Lake Bato Boulevard. At mababa na tayo. Kakalula dito. Yan ang unang update natin mga Gwen, dito sa patuloy na paggawa dito sa project sa harap ng bahay ni Gwen. Yan. Hanggang sa muli.